maayong adlaw sa tanan, sa mga Kabisayaan. Dito diyan na pod ko dire, balik na pod ko og reaction. Babalik ulit tayo sa ating mga reaction. Shout out po sa ating mga nanonood po diyan, sa mga bago at saka sa mga datihan po nanonood, sa aking mga suki po diyan na lagi po na subaybay sa aking mga upload. Maraming salamat sa inyo. So ito yung pagdiskitahan natin tong apo ni Cory Aquino, itong si Kiko Aquino D. Na nakita niyo ba to, na ito yung nag-thumbs down doon sa Senate nung hearing nung impeachment ni BP Sara. Kasi ito si Kiko D ay isa to sa mga naghain sa impeachment. Sila to ni Leila de Lima. Sila to magkasama na nag-endorse ng nag-endorse ng impeachment ni BP Sara. So pumunta sila doon sa Senate noong assize, no? Expected nila na talaga maibasura talaga yung impeachment ni BP Sara. Kaya lang hindi nila matanggap. So ang ginawa nila ay nag-thumbs down. Ang ginawa nito, binastos ang mga senador doon sa Senate building mismo, ha. So ito yung video na in-interview pa siya. Okay, pasok muna natin para doon natin to siya kunting natin ito, ha. Kunting pitik lang naman itong bata na to. Hi, Sir Kiko. Ano nangyari? Victoria, sir, yung Yes, hello po. last rally. What happened, sir? Pinalabas kayo? Yeah, ang alam ko, parang bawal pumalakpak, bawal tumawa, bawal magsalita, wala po tayong sinabi, wala po tayong ginawa. Naghayag lang po tayo na talagang disappointed po tayo sa mga nangyari sa Senado today. And ito atang kapalit. Paano nyo hinayag, sir? Nag-ano kayo? Thumbs down? Thumbs down. Paano ginawa nyo, sir? Thumbs down po. During kaninong speech? We waited for Senator Marcoleta to finish. Tapos nag-ano kayo? Okay. Ano masasabi nyo, sir, sa gano'n? Sa alin po? Na kailangan ba kayong palabasin just because of thumbs down kayo? Well, aminin ko naman po na bisita pa ako dito sa Senado. Baka hindi ko po masyadong kabisado yung rules. So, I was grateful nga na kinlaro ni Senator Zubiri and Senator Cheese na bawal yung pumalakpak, bawal tumawa, bawal yung mag-ingay, magkomento, and to the best of my ability, sumunod po tayo doon. And then, actually, to be honest, yung senators, yung mga nandun sa Senate, parang sinabi naman bawal, when I did it, sinabi naman bawal, and they let me go. So, hindi ko lang alam kung ano po yung naging abete ngayon. Pero your reaction, sir, to how things went? Mukhang the way things are going, parang i-archive. Not unexpected po, pero ayun po. Ang para sa akin naman po, bilang isang impeachment complainant po, na sa pagkakaalam ko, sumunod naman po ako sa tamang proseso. Hinain po natin sa House of Representatives yung complaint namin. We were the first, no? Parang wala namang sumunod sa amin. And yet, kung ano-anong technical ang ginamit, and sinasabi na nag-deny yung due process ng Vice Presidente ayon sa Supreme Court decision, yun din yung sinasabi ng ilang mga senador. Parang napaano po yung due process ng mga pumupuna lang na nagkaroon ng komento yung Vice Presidente na nagbanta siya ng grave threats laban sa kapwa Pilipino. Ano po yung nangyari sa due process para sa ganong akusasyon. So ako po parang doon po siguro yung hugot ko ng hindi ko mapigilan na sama ng loob tungkol sa nangyayari. Parang nawala sa usapan yung halaga ng buhay. No? Yung halaga ng buhay ng bawat Pilipino na yun po yung, kung hindi yan nagkakamali, yun din po yung punto ng hindi lang sa ligang batas natin, pero sa lahat ng saligang batas, bawal po. So what's next, sir? What's next? We'll see po. We'll see how the decision pans out po. And syempre, pinag-aralan pa rin po natin yung mga bagong procedures sa Supreme Court. We'll regroup, and then we will continue to push for accountability dun nga po para sa mga grave accusations against the Vice President. Nakikita ko sa'yo parang parang kunyari din niya alam ginagawa niya eh. Tinanong siya ng reporter kung anong ginawa niyo. Thumbs down, thumbs up daw, thumbs up. Pero yung kamay niya nang aasar eh. May halong pang aasar eh. Thumbs down, thumbs up, pero thumbs down. Pero kitang-kita yun bago sila pinaalis doon sa loob. Ay ang dami nila na gumagano noong nagsalita to si Amy Marcos yata ang nagsalita noon. O may video na naririnig ko sa background na para si Amy Marcos ang nagsalita. Na nanilbihan kami
Ang trabaho ng kongresista, sa pagkaalam ko, ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sa For your explanation. So doon na sila nagtayuan, tapos umalis. Tapos ang ginawa nila, naggano na, kaya kinuha na sila ng mga gwardiya yan sa sa Senado. Pinalabas sila at ito na yung interview, ito nga yung interview nila sa labas na. So hindi nila matanggap yung nangyari sa impeachment ni BP Sara kasi sabi nga niya na ba na kailangan managot si BP Sara sa pagbabanta daw. Parang hindi daw nabigyan ng due process si VP Sara na sabi ng Korte Suprema at saka itong Senado. Imagine ganitong tao na to. Ang sinisisi na naman Supreme Court kasi daw sinagot niya yung di daw binigyan ng due process. Di naman talaga niyo binigyan ng due process si VP Sara. Ang hirap sa inyo, yung mali niyo ipipilit talaga ninyo. Hoy Aquino D. Ang nito, apo ka pa naman ng dating senador Benigno Aquino, dating pangulong Cory Aquino, pamangkin ka ni Noynoy Aquino na presidente din. Tapos mayroon ka pang ano ba, tiyuhin mo rin ba to si Bam Aquino? Tapos ganyan nabastusan ako sa kanya nito. Ang ginawa niya. Tama na yung mo, pagsasama-sama diyan sa mga aktivista diyan sa pag-file ng impeachment. Tama na yan. Pero ganyan na nang mabastos ka na, damay-damay mo na lahat, pati mga senador, Supreme Court. Kung buhay pa kaya yung mga Aquino na yun, yung mga lulot-lula mo, payagan ka kaya nagaganunin mo? Kaya lang, ang magulang nito, hindi yata napagsabihan na wag naman ganun. Okay na yung gawin mo, aktivista ka ng aktivista, basta ang gawin mo lang dyan ay wag kang mangbastos. Pati Supreme Court ba naman binabastos na nito? Mga senador binabastos na nito. Nandoon yung hindi ko alam ka ano-ano to si pinsan ba niya to si Bam Aquino? Utyuhin din niya. Kasi ang nito nasa gobyerno ang yung ilagay natin pinsan mo, utyuhin mo, Aquino din. Tapos doon ka sumugod kayo ng bastos. Nagdagdala pa nito mga kasama mo na parang nakikita ko walang kaalam-alam din sa nangyari doon. Tingnan niyo naman ang mga itsura nung sumama sa kanya. Parang binigyan lang yata ng mga hamburger tong mga to. Tapos ayan na, para may backup siyang mga tao talaga na against kuno dito sa impeachment ni BP Sara. At ang kinalaban talaga nila, mga senador at saka ito itong Supreme Court. Bastos talaga, binastos niyo pa ang mga senador, Supreme Court, at hindi lang yan sila. Sabagay kung ang mga taong bayan nakikita na bastusan din, meron di naman lahat doon na natutuwa sa ginagawa ninyo. Although kung kakampi ninyo, tuwang-tuwa 'yun. Tuwang-tuwa 'yun kasi sigurado naman na ayaw ninyo sa tong mga kay VP Sara. So, kunting respeto lang sa iba. Kung hindi ka naman din hindi ka naman din kung nakikita mo na nagmumura ang Vice Presidente nung time na yon, hindi ka naman ang minumura Tabla-tabla na lang tayo dito. Hindi ka naman din pinapasaringan ni BP Sara ng ganun ang mayroon sa mga Aquino. Inatake ka ba? Inatake ba kayo? Mariusip tong bata na to Basta ang pinapairan mo lang yung pagka-aktivista mo. Kulang na lang talaga, mamundok kayo. Kaya hindi nang wala-wala talaga itong mga NPA dyan. Kasi ang namundok na ngayon dyan, anak ng mga mayayaman. Mayaman to Anak pa naman ng Aquino Tapos yung isa pa tong tiyahin niya, dyan, sikat na artista. Sikat yan mga Aquino. Alam ba na sikat? Alam naman natin yan ng mga prominente dyan sa mga politiko na nandyan. Tapos ganito siya kabastos. Tapos may papikit-pikit pa ng mata. Parang sabog na tao to. Interviewin ba naman kung anong nangyari? Bawal daw pumalakpak, bawal daw magsasalita. Natural lang doon sila sa session yun. What happened, sir? Pinalabas kayo? Yeah,
Ang alam ko, parang bawal pumalakpak, bawal tumawa, bawal magsalita, wala po tayong sinabi, wala po tayong ginawa. Respeto nga. Respeto lang, Kiko. Anak ng Kiko ka naman talaga, oh. Bawal yun sa loob. Mag-ingay kayo doon. Kayo nga kung may meeting kayo sa loob, may mga importanteng bagay, halimbawa, kung may mag-ingay, matutuwa kayo, may magkwentuhan, kasi di makapokus sa trabaho yun. Nagtatrabaho yung mga senador dyan. Ako, kahit against ako kay VP Sara, kunting respeto lang naman din talaga. Halimbawa lang ba, na hindi ako makisara o ano, kunting respeto dyan. Tama yung ginawa sa inyo, palayasin kayo dyan kasi ang babastos nyo eh. Tapos bago kayo, ano pa, may paganon-ganon pa kayo. Parang kulang na lang talaga, idut-dut yung mga daliri niyo sa sa mga mukha ng mga senador. Kulang na lang. Tapos galit pala to kay Marcoleta. Galit siya. Mayroon pala siya. Di ba sinabi niya? Thumbs up po. During kaninong speech? We waited for Senator Marcoleta to finish. Na pikon. Oo, galit kay Marcoleta. Tindi mo hindi mo mapigilan yan. Anong gusto talaga ninyo? Yung gusto talaga ninyo na kampihan ang inyong impeachment na binasura na nga yan sa Korte Suprema, hindi pa rin nyo matanggap. Ay naku naman itong mga Aquino na to. Yung tsuhin mo nga eh. Pinupuhunan nga lang yung impeachment. Ay hindi namin yan, hindi ko yan, ng impeachment na yan kasi walang mangyayari sa bansa. Pero bad ng huli, nung nanalo na, yun na, against na sa impeachment. Nung bago mag-eleksyon niya nang sabi niya, ginawa niyang puhunan ang impeachment na against siya sa impeachment ni VP Sara. Ginawa niya. Mambubudol din pala kayo eh. Kagaya lang kayo itong tsuhin mo to. Basta sabi ko lang tsuhin mo. Na itong si Tito Soto, ginawa rin puhunan ng mga bata na yung lahat na sweldo ibigay niya. Ay ngayon, sana kaya? Nagsusweldo na to. Binigay kaya? Sabi niya, tatanggap siya ng 6 na taon sa kanyang sweldo, di niya tanggapin, ibigay niya sa mga nag-aaral. Ang tumalas-malas naman ang pinapaaral ni Tito Soto, kagaya nitong si Kiko na to, Kiko D. Nako, kadimalas ba itong mga tao na to? Ang atitindi, ang lakas ng lakas ng apog ninyo, ang lakas ng pagmumukha ninyo, kakapal ng mga mukha nito. Sabihin ko talaga sa inyo, ang kapal ng mga mukha ninyo. Kautusan ng Korte Suprema, di kayo gumagalang. Kami pa kayang ordinaryong tao. Ano kaya ang inyong masasabi sa mga ordinaryong tao? Di kayo gumagalang. Sa mga magulang nyo, di kayo gumagalang din. Gaya ng ginawa nyo sa Korte Suprema. Batas yan, hoy. Ibig sabihin yung mga magulang ninyo na may batas, hindi nyo ginagalang. Ganun pala kayo. Ito, isa tong imahe nakikita ko na ito siguro hindi ito sumusunod sa kanya magulang kasi Korte Suprema at sa mga senador binastos nga niya eh. How more mga magulang kaya niya? Hindi ito bahala na kung sabihin niya judgmental ako pero nakikita ko sa iyo bastos tong si Kiko din na to. Hindi ko na idama yung ibang mga Aquino. Ikaw mismo ang tinatarget ko eh. Nyet na tong tao na to. Haba pa ng pagmumukha nito, wala ka pa ng mudo rin talaga eh. Nag-aral ka sa ibang bansa tapos wala kang mudo. Kung saan ka nag-aral tapos yan ang mahirap nga. Sa sobra-sobra yung pinag-aralan, di na nagagamit. Sa sobra-sobra ninyong pag-aralan yan sa ibang bansa, di nyo nagagamit. Kabastusan ang inyong ginagamit. Totoo lang nabastusan talaga ako nito. Tapos palayasin kayo, tapos magagalit kayo. May mga, kahit saan ka pupunta, mayroon talagang mayroon talagang tawag niyan, mayroon talagang mga rules yan, may mga alituntunan kung saan kayo na di kayo pwede mag-ingay, di kayo pwedeng magkwentuhan, di kayo pwedeng magbastos dito kasi ganito to. Kaya lang, imposible na pumunta ka dyan sa Senate, di mo alam yan. Huwag ka magsiga-siga. Nagiging siga ka, nagiging bastos ka pang Kiko ka.